Sinimula na ng Commission on Elections ang deployment ng mga balota para sa Metro Manila matapos maipadala sa mga malalayong lugar. Maigpit itong binabantayan at escorted ng mga otoridad mula National Printing Office hanggang sa mga City Treasurer. Si Margo Gonzalez magbabalita. Mula sa National Printing Office o NPO, inilabas at inihatid na sa mga city treasurers sa Metro Manila ang mga balota. Ngayong araw, utos ng sinimula ng scheduled deployment ng mga ito para sa mga botante sa National Capital Region o NCR. Mula sa halos 69 milyon na rehistradong botante sa buong Pilipinas, mahigit 7 milyon ang rehistradong botante sa Metro Manila. 7.5 million more or less yung mga balota sa buong National Capital Region. And therefore, isa yan sa pinakamarami na rehiyon ng ating bansa. Hinimok ng COMELEC ang mga kandidato at partido politikal na magpadala ng watchers sa mga lokasyong paglalagakan ng balota upang personal nilang mabantayan at monitor ang seguridad ng mga ito. Wala pong problema kung kayo magpapabantay doon sa lugar kung saan iniimbak ang mga balota pansamantala. Talaga pong sinisigurado ng komisyon na maaga ang distribution at may ilang araw pa bago pa mag-eleksyon na naandyan na yung mga balota, naka-standby para lang masigurado na protektado, secure yung mga balota po natin. Ayon kay Garcia, mga balota ay maaaring kunin ng mga miyembro ng Electoral Board isang araw bago ang mismong halalan o sa madaling araw ng Lunes, Mayo 12. Binigyan din ng tanging mga EB members lamang ang autorisadong kumuha ng mga balota at magagawa lamang ito kapag may formal ng abiso mula sa city o municipal treasurer na handa na itong tumahagi. Mangyayari ang distribution, kalimitan ay Sunday o kaya hanggang Lunes ng maagang madaling araw upang dire-diretso na ang mga guro papunta sa kanilang mga istasyon o presinto kung saan sila naka-assign. Habang ibiniyahe ang mga balota kanina, ay escorted ito ng kapulisan. May tracker po yan at the same time, lahat po ng truck na nagdi-deliver ay may kasama na PNP personnel na nakaantabay hanggang sa ma-i-deliver ang kahuli-hulihan o sa kahuli-hulihan lugar yung mga balota. Lalo po ito, balota po ito. Ito po ang number 1 accountable document sa isang eleksyon. Sa Quezon City, dumating na sa City Hall compound ang truck na may dalang mga balota bago pa man mag-alas 8 ng umaga. Ngunit lagpas alas 9 na ito formal na tinanggap ng City Treasurer matapos ang pagdating ng mga accredited watchers. Ayon kay City Treasurer Edgar Villanueva, pahihigtingin ng seguridad sa paligid ng mga balota na 24/7 daw nababantayan ng mga otoridad upang matiyak ang integridad ng halalan. Talagang nagpalagay si Mayor at saka ang QCPD ng police dito all over the compound. 24/7 pong babantayin po. Yes, area. 24/7. Wala naman pong balak na ilipat pa to sa ibang lugar. Dito lang. Wala na. Pagka-discharge namin lahat ng mga official ballots, lalabas lang yan during the distribution day, which is the Friday and Saturday schedule. Maliban sa Quezon City, naihatid na rin ang mga balota para sa mga lungsod ng Caloocan, Marikina, Pasig, Valenzuela, Malabon, Navotas at sa San Juan City. Samantalang nakatakda namang ihatid bukas, Mayo 7, ang mga balota para sa Muntinlupa, Taguig, Maynila, Makati, Pasay, Las Piñas, Mandaluyong, Parañaque City at Zapateros. Ang mga balota naman na mas maagang ipinadala sa mga malalayong rehiyon kaya ng Mindanao, Visayas at Luzon ay natanggap na ng kanilang mga city o municipal treasurer. Wala pong untoward incident, wala pong tayong naging problema sa deployment, hindi lamang ng mga balota kung hindi ng iba pang eleksyong paraphernalia katulad ng mga ACM, mga baterya at iba pang gamit. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Margo Gonzalez, West Mina News.